Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:35 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pahuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Liwat Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Biyernes na kitang adlaw, Abril 24. Ang iban nga mga opisina kag mga bulutuan tinagapatuman sang 4-day work week. Pero sa subong nga adlaw, padamo sa mga aktibidad nga balantayan. Padayon ang fuel subsidy distribution sa aton sining mga benepisyaryo sa transport sector. Subong mga drivers may arasing schedule ang LTFRB sa pagpanagtag sang ayuda sa sining krisis nga ginapangatubang sang aton siniya nga mga drivers kag operators. May distribution sang fuel subsidy o fuel assistance sa ginabanta 1,200 ka mga benepisyaryo subong nga adlaw. Dira sa opisina sang regional office sang LTFRB kaduan nato na karon. Good news ini ha sa aton sining makoturan kay sige-sige man ang pagpatigayon sang rollback. Ti daw maayo nga balita kay daw masundan naman kuno ang rollback sa Madason nga simana. Projection is 10 pesos sa diesel. Basimanad kamo nga tag 25 pesos ha ang rollback sa nagdigad nga simana. Ang first rollback dawara sa 23 to 24 pesos man. Ang projection subong niya is ara sa 10 pesos kada litro sa diesel. Sa kerosene pulo ka piso man kag daw piso tubtob 2 ka peso. Ang projection sang rollback sabay naman sang gasolina. Padayon na aton siniya nga pangamuyo nga tani ma-settle na ang conflict dito sa bahin sang Middle East, especially dira sa may Strait of Hormuz. Parang amat-amat kag mangin smooth na ang transport sang aton siniya nga mga oil products coming from the Middle East padulong diri sa pungsod Pilipinas. Dako-dako naman ang ang mga 50 pesos plus nga rollback sa aton siniya nga presyo sa produktong petrolyo. Pero ti do na anad kita nga sang una ti ara lang sa 50 plus ha. 55 to 58 pesos. But sa gyapon hopeful kita nga maamat-amat ini balik kag magsigi-sige na kun tani kag mangin peaceful na ang kahimtangan, may ceasefire nga ginapatuman ka maka-come up sang mga kasugtanan nga kung tani back to normal na ang sitwasyon sa Middle East.
Karon ni palayag naton kay good news man sa parts ang aton sini nga mga transport co-op ginakonsidera ang 100% full operation sang aton nga mga modernized units nga magabiyahe. Pila man kasi mana nga ang aton nga mga pila ka mga salakyan nagagrahe lang sa pila ka mga areas identified garage sang mga transport co-op kay nagdako ang nagtaas ang presyo sa produktong petrolyo. Ang iban sa ila pierde ang computation ti hindi gid advisable, hindi practical to allow sang ilang mga units 100% nga i-full pabiyahe no sa kada adlaw abi tungod sa sining pagsakas ng presyo sang diesel. Ang maayo nga balita kay ti suno sa Western Visayas Alliance of Transport Cooperative Incorporation nga ara na sa 80 to 90% sang mga kooperatiba ang naga-operate sang ila units. Kag kung magsigi-sige ang rollback plus pa nga mayara sing fuel subsidy distribution, ti base nga mangin 100% na in the coming weeks o in the coming days. Bot silingon, ang pagka-stranded sa aton mga pasahero, ang kakulang sa salakyan, ma-address. Hindi mabudlayan sa paghulat ang aton nga mga kauturan nga nagasakay sa aton siniya nga public transport. Kagang manami pagid kay mayara sang igapatuman nga service contracting program. Sa diin nga magluwas nga isubsidize sang gobyerno ang 150 liters per month sa aton sini nga mga drivers. O kung ining pag-implement man sang 10 pesos nga discount sa presyo sang diesel, bayaran sila sa ila sini nga kilometrahe sang 40 pesos per kilometer nga konsumo nila nga kilometro bala. Kung pila ka kilometers bayaran ina siya sa 40 pesos per kilometer provided nga dapat magatag sila sang diskwento sa mga pasahero nga 20% discount. May discount sa plite. Tina ginahandaan na may evaluation sang mga applications. Tag isa sa mga option nga hindi man mabudlayan ang aton sini nga mga kauturan, especially ang mga naga-commute. Agutan ng kami malipay. Sa imo pang lakat. Sa pihak nga bahin madinalagon nga naginlunsar sa Iloilo Provincial Government ang Prime Helpline. Ang dugan ko. Ukon ining kampanya, programa sang probinsya sang Iloilo agod nga matipigan, maproteksyonan ang mental health sang isa ka individual, isa ka pamilya, mga kabataan, pamatanon nga nagaatubang sang krisis bala sa ila sini nga pangabuhi. Manami gid dinhi kay mayara sing helpline o kon hotline 24/7 nga ginbuksan ng aton provincial government paagi sa PSWDO nga pwede dira makatawag, pwede ka dira makapangayo sang advice, sang guidance, counseling, even referral, AX, tanan arada. Mga needs ni mo dira, no? May mga anxiety bala ikaw, may mga problema ikaw sa imo pagtuon, sa family, sa kung ano man dira nga imo ginapangatubang. Ti ining helpline sang provincial government, ang Prime Helpline, pwede mo ni matawgan 24/7 ni. Kay ti damo sang reports kag ang aton sini nga probinsya sang Iloilo gina-recognize gid nila ang mga problema bala, mga napalabot nga problema kaysa sang mga pila naton ka makuturan nga wala sing pautwasan. May mga personal problems nga ti kun hindi nila ini ma-share kag wala sing psychological intervention, mabudlay kay nagaresulta sa hindi manami, no? Especially may mga insidente sa mga suicide, ang mga problema. Ti kung mayara sang intervention, mapabaskog ang intervention sa bulig sang barangay, munisipyo, municipal health office, social welfare office. Ti ini kon ma-connect ang tanan nga mga partner institutions. Makabulig ini nga may madangpan ang aton sinipila ka mga kauturan, no? Ma-refer sila for counseling, referral services sa paghatag sang AX, capacity building, kag madamo pa nga mga intervention. Titawag ka mo sa ila sini nga numero, may Facebook page ni sila. Kag mayara man sang cellphone number nga pwede gid ninyo madangpan, may email man sila. Kay ti kung gusto matawagan wala ka gid sang wala ka gid sang pautwasan,
testingan nyo tawag no ang ila sini nga numero nga bukas no nga ginlunsar kahapon tiyan mo ning 0968-8550997 kag ang 0966-2418133 kag pwede man kamo maka-email sa prime.iloilo@gmail.com kay sigurado ina 24/7 may nakatutok ina o kung may naka-assign dira nga among magsabat nga pwede ka muda makapautwas. Sigurado nyo nga problema ang inyong nga kwanda mga concern nyo. Hindi nga chika-chika ang marites ha. Possible karon kon masiling ka mo daw matawgan tanan ya. Ang magba lain blang inyo nga tuyo nga gamiton ining mga hotlines nga ni. Hindi nyo na paghimuon. Ini siya intended for those residents pumuluyo sang probinsya, mga pamatanon o kung sino man nga daw nagapamoblema bala, no? Pwede ninyo ma-refer, pwede mo mambalan. Day, do pila ka nakadlaw nga do nagakaurungan haw. Ano gid ang problema mo? Nagahinibi kada ha wala mo kami ginasugiran or ano may problema ka? Ariyo ang number sang Prime Helpline sang provincial government ihatag sa iya. Ang imo nga supa. Kundi pwede niya matawagan kag mapalabot sang concern, malay mo problema gid siya magka-problema siya sang iyang galastuhon abi sa pagpa-hospital. Sa iya himata no kasi kung ma-refer ikaw sa PSWD o i-refer ikaw sa mga agencies nga maka-address sang imo sini nga pagkinahanglanon o kung problemado ka no nagbutang ta daw ginbatsyag mo gidabing pag-break sang imo sini nga boyfriend or girlfriend ti karon naapektuhan ang imo sini nga mental health masiling ka ba daw isa ka semana na kung daw wala ko gana magkaon hindi ko makatulog nagabangon ako kada gabi kundi pwede mo ina ma-refer buligan sang barangay may endorsement sang family man of course kiti gina-consider mo ginang privacy sang family man mo. Buot silingon may confidentiality man nga maproteksyonan siya. Di makatulog sang Mabuligan siya. Bala naton daan subong nga grabe ang mga mental health challenges tungod nga isa na dira ang challenge sa social media. dughan ko sa Ati kadamo kaysa sang mga nagapamoblema, nagka-mental health problem, may anxiety, may depression sa imo panglakat. tungod sa mga problema kag ang iban sina sa ila naga-contribute dira ang social media addiction. Ang dughan ko inda. Ay nablang wala pa utusan iban di post ka lang da. Amo na nga dapat i-ano gid na no, mangin disiplinado, mangin responsable ang isa ka individual. Especially sa social media nga mga activity. Gugma kung tagit sang tunay. Gugmang Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:49 sa aga. Ipabati nato ng aton sini nga interview kay Western Visayas Alliance of Transport Cooperative President, Mr. Rizal Aledo. Kay ti gin-confirm niya nga nagaplano na sila sa pag 100% sang tanan nga mga units ng transport co-op nga pabiyahihon no kung magsigi-sige ining rollback kag ang fuel subsidy nga ginahatag sang gobyerno naga-amat-amat man tupa. Ti good news ini sa aton sini nga mga commuters kag sa aton nga mga motorista. Ipabati tabla ang kabahin sa aton nga interview kay Mr. Rizal Aledo kag ang iya confirmation man nga ti amat-amat nga nagaabot na kag nabato nila ang mga ayuda para sa fuel assistance. Si Mr. Rizal Aledo sang WVA-TTCI. Ang Duterte sige na prison nila eh. So diri wala pa no? Wala pa kita diri no? Wala pa gid. So, wala nga we are questioning nga kadugay gid sila. Ano nga hindi na ma-plaster na yun ng mga requirements na kung siya balik-balik, ano, amunan eh, dason, mga amon na yason, hindi ka correction naman, mga ginareklamo lang namon eh, dapat naman liwaton, asos mariawas ito. Pero in case ready na kamo yan no? If in case nga ma-implement na ini. Yes, we are ready already. Ini una man lang niyang kwan, ang modern. So, there is another budget preparation for modern and traditional. Lastly, Sir Rizal, daw nakapagawa ka mo statement kay tisubong na nagsugod ang aton na transport. Cooperative yan. Wala gid, isakto lang sa fuel. Hopefully, madugangan pa gid ni.
para makabawi-bawi ng ta kay as of yesterday sa may panima hopefully makita nato ng aton income dahil mag-ayo-ayo na kay so far sa nagigad wala gid eksakto lang sa fuel consumption. Tugangan nato ng kwarta sang gasolinahan. So hopefully masigi-sige na kung sinabad naman ang Iran na bika ng Amerika, malisolta rin nga daan. But then, siling ko ganit pamonitor lang ko, that was only written, no? Para na lagi number sa Biblia, kahit may mo na matabo kita. Oo. By the way, sir, sa inyo kabahin sa mga kooperatiba naton, may ara ya mga co-op nga hindi pa 100% ang ilang pagpagwa sa ilang unit. Nagbuhin sila sang ilang mga units tungod sang high fuel prices naton, Sir Alido. Yes, so far, subong sini, ang tanan kami subong, mga full operation na kami because of this latest na nagdagdag naman. Almost subong at least, subong na 80 o nabitan na lang, no? So, na full operation na kami. At least nag-increase na may aton na income. Kami makagamay-gamay lang kami makamayara. Kami dalon man sa among pagbiyahe, sa among kooperatiba. Pagbiyahe kami kay obligasyon na muna na servisyo na ang mga commuter. Pero kung gasolinahan lang atong wala ko. Nabatian si Mr. Rizal Alido, ang advisor sa Western Visayas Alliance for Transport Co-op and Cooperative Incorporation. Maayo ini nga balita kung 100% na sang aton sini nga mga kooperatiba ang mag-operate o kung mag-allow sa ilang mga units nga mag-biyahe, no? Kaya sa aton sini nga mga kauturan ng mga commuters, ang iban may mga ongoing classes pasubong. Maayo lang sa public school kay tapos na. Ang mga estudyante hindi nagawa mo sinakadamo, no? Pero sa subong, kung mag-amat-amat na stabilize ang presyo sa produktong petrolyo, lauman ang mas madamo nga mga salakyan, public transport nga magabiyahe. Pero ting traffic mabalik ginaya kung magbarato. Siyempre, sang nagdigad o nagaganagan traffic ay ang iban nagakinot ang mga wala sing purpose bala nga biyahe ginlimit nila. Kung sang una pahabog lagaw-lagaw, iti barato gasolina, bisan diin ka lang kung tricycle driver ka, gapahabog ka lang da kay tiga laom ka kag nagabantay nga may malabyan kun nga pasayro. Pero since the time nga nagtimbuok ang presyo sang gatong from terminal to destination na lang gid ang aton sini nga mga drivers sa bahin sang jeep ang mga pamaagi nila agon makakinot. Limbawa dira sa may ungka sa Pavia sa GT Mall, no? From GT Mall going Iloilo City, ang style dira sang mga drivers while waiting sa mga pasahero patay anay engine pun anay masiling o isa pa idog-idog to may duwa pa diwa samtang nga nagahulat sang pasahero off anay ang engine pagka puno na full capacity na dito na sila mapandar kay sang una ginapaandar lang namo tapos pun anay hulatay kanyang style para nga makakinot especially sa crudo o kon diesel. Kuha na lang aton niya mga temporaryo nga mga solusyon. Pero actually, ang actual addressing sang problem dito giniya sa may bahin sang Middle East. Muna iya kay wala kita ya mo wala kita ya sing damo nga supply sang produktong petrolyo kag dependent kita sa oil industry dito sa bahin sang Middle East. Tani muna ang pangabay sang kada isa sang tanan nga mga naga-import sang langis nga mag peace talks na. Hindi na magdako ang gamo o kun sigalot. Ang choke bala dito sa may areas ng Strait of Hormuz nga actually sa subong tigin matamat naman ini nga buksan. Pero sa gyapon ara ang mga tensions na posible makaapekto sa rollback nga ginapatuman naton diri sa Pilipinas.
ti pulo ka piso kuno ah. Bantayan ta na sa Martes. Hay, Bisan pulo-pulo lang o bisan lima-lima lang kung amat-amat kag sige-sige, wala gid problema. udlat sa imo kagayon, mata ko galilibat. Ang pamangkot, kung may rollback sa presyo sa produktong petrolyo, sino naman yang monitor kung may rollback sa presyo sa basic commodities? Amo na nga ang dako nga challenge da. At isa part sa aton sini nga mga agencies, LGUs, DTI, taran nga naga-monitor sang prices. Visible ka tama na yaya ang ang anunsyo sang oil companies kung mayara sing price reduction sa bahin sang aton sini nga mga oil products. Kitaan mo na kaya ang mga gasoline boy ginaisla nila na skilid. Ang kada Lunes pa lang sa gabi ginaisla nila da ngati may discount kita, ma-rollback kita. How about ang mga nagpasaka karon kag nagpanik man na nag-implement directly sang increase sa ila sining mga produkto sa mga basic commodities, habon, pagkaon, tinapay. Amo nang bantayan na karon kay wala na yan sang anunsyo. Wala na yan nagasiling nga presyo sang sang pan, sang tinapay, pandulitse, maganubo. Sang 3 pesos kada putos. Oo. Kaya muna bla, amo na ang announcement kag ang isa ka bagay nga dapat mabusi siguro. Presyo sang sa hardware abi no, construction materials. Kay ti dependent tanan mo. Once nga magsaka ang presyo sang produktong petrolyo, ang presyo sang salsalon, sang amo sining gamit, masaka. Ti kay nag-rollback na. Katatlo na no, soon to be nga mag-rollback. Ti sabahin sang mga nagpasaka sa nagliligad, ano ang mga pamaagi agud ma-monitor kung ang halimbawa masiling nanta putos sang noodles, isa ka putos sang noodles mag-rollback. Amo na iya kay aton ginatanaw diri ang protection sa mga consumers naton. So be vigilant kita no kag amo ning isa sa dapat nga man nga i-address ang pag-inspeksyon standard retail prices nga dapat mag-rollback man. Iting rollback hindi lang na iya sa sa gasolina, dapat may direct man siya nga epekto sa aton nga mga basic commodities. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:58 sa aga. Wala na kita tiyempo diri sa aton sini pagpangalagad. Salamat gid sa inyo sini nga pag-upod kag pagpamati. Ako na gid lamang inyo alagad, Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless. Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo